Ito po mga kaistorya, yung magandang balita na sinasabi ko sa inyo kahapon. Hindi pa po nakuntento si Pangulong Bongbong Marcos na dinubli po niya o trinipli pa nga niya mga kaistorya ang fleet ng Philippine Coast Guard. Ha? Sa halip, dinagdagan pa po niya ng limang monster ships lang naman mula sa Japan. Pag sinabi nating teknolohiya ng Japan, alam natin, mga kaistorya, high-tech talaga yan, proven, matibay, mga kaistorya. Ito yung pinangako niya noong nakaraang taon na ngayon ay tinutupad na po ni PBBM na ang sabi niya, mga kaistorya, sa Philippine Coast Guard mismo, na suportado niya ang modernisasyon ng Coast Guard. At actually, hindi lang po Coast Guard, kundi buong Armed Forces of the Philippines. At may balita pa nga rito mga kaistoryanan, eto na naman, nangako na naman si PBBM mga kaistorya. Nanumpa na isusunod po niya mga kaistorya na palalakasin ang Philippine Marines. Nakalain ninyo yan. Pati Navy natin, Air Force natin, mga kaistorya, pati ang Army natin ay pinalalakas at ginagawang high-tech ng atin pong Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ba nung nakaraan lamang 40 na vessels na suportado po ng France ang ibinalita sa inyo ng inyong lingkod? Ito naman ngayon, paki-share po at paki-like mga kaistorya para malaman ng ating mga kababayan ang magandang balita po na ito, paki-share po at paki-like. Mag-umpisa na po tayo sa atin pong talakayan. Palakihin ko muna ito. Philippine Coast Guard, tingnan ninyo. Triples fleet with French and Japanese new builds. Doon sa nauna kong balita, hindi kasama ito. Alam nyo, 97 meters po ang haba niyang 5 na yan na vessels mula sa Japan. Kasinlaki po yan ng monster ship or flagship vessel ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa. Yan yun. Kasi meron tayong kaistorya na medyo hindi na kontento doon sa 40 vessels. Mahigit nga yung 40 vessels na suportado ng France kasi nasa 30 to 35 meters lamang ang haba noon. Ay ito, 97 meters po ito. Mga kaistorya kasing laki ng flagship monster vessel po ng Philippine Coast Guard ng BRP Teresa Magbanwa. Basahin nga natin. On Thursday, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. approved an order for 5 320-foot cutters for the Philippine Coast Guard, bringing the service's order book for new patrol vessels to a total of 49 hulls. 49 pala ito, mga kaistorya The orders will roughly triple, the service's number of cutters and patrol boats over 100 feet in length. Mga kaistorya, sabi nung isa na taga-team Kappa. Naku, order lang yan. Order na na. Ano yun? Meron bang pagkabibili ka ng vessels, ng assets, na ganyan, pag gusto mo isang pitik, nando na agad yung barko sa West Philippines? Walang ganon. Walang mahikirong presidente. Natural order ka muna. Ay, di ba? Hintayin mo. Siguradong matutupad ito. Aprobado na ni Presidente. Ito yung sinasabi ko sa inyo. The new series of large ocean-going cutters will be built by a Japanese yard with financial support from Japan's government. Suportado talaga tayo ng mga allied countries natin. Mga superpower, mga first world countries talagang sinusuportahan tayo, tinutulungan tayo. The order will significantly boost Manila's ability to ensure presence and law enforcement capability in the Spratly Islands, where it regularly faces off with Chinese forces inside the Philippine Exclusive Economic Zone. Ito the shipbuilder for the 5 new 97-meter cutters
was not named, but Mitsubishi Shipbuilding has previously delivered the two ocean-going patrol vessels of the same size for the PCG, the BRP Teresa Magbanwa and Melchora Aquino. Both have seen regular frontline service in the Western Philippine Sea, kinukumpronta natin yung mga Chinese vessels. Ano ho, mga kaistorya? Kita ninyo? Ganda talaga ng ginagawa ng presidente natin ngayon. Mga kaistorya, ang halaga raw po nitong 40 boat deals na ito ay nasa $440 million. Aba, kung sabi ko nga kung kurakot lang ang presidente natin, gaya ng binibintang nila, dapat kinurakot na lang nila yun. Hindi. Ibinibili ng mga vessels, ng mga assets. Kasi ang purpose, mga kaistorya, ay maipagtanggol at mabantayan ang mga teritoryo o ang teritoryo natin, mga kaistorya, ang mga nasasakupan natin sa ating exclusive economic zone, particular po dyan sa West Philippines. Sinong presidente ang nakagawa niyan? Wala. Talagang wala. Ngayon lang nangyari yan, sabay-sabay. Coast Guard natin, isipin po ninyo mga kaistorya, 49 vessels. At yung dalawang kasalukuyan natin, 97 meters na haba, flagship na vessel ng Coast Guard natin, dinagdagan pa ni PBBM, hindi lang ng dalawa, 5 mga kaistorya. Hindi lang yan. Aprobado na din ni PBBM yung pagbili po natin ng multi-role fighter jets. Gaano karami kung hindi ako nagkakamali? Nasa 24 ata kung hindi ako nagkakamali sa pagkakatanda ko. See? Tapos bibili pa tayo ng Typhoon missile launcher from America na yan nga po yung iniiyakan ng China at saka po ng Russia dahil alam nila yung kakayahan ng missile launcher po na yan. Kita ninyo ngayon lang nangyayari yan. At yung sa Rehorizon 3, yung modernization of the armed forces of the Philippines, nandun na rin po mga kaistorya nakalagay. Palagay ko isusunod na yun yung pagbili ng submarines ng Pilipinas. Yun po yung third horizon Nilinya uli yun nireview yun, kaya tinawag na Rehorizon 3. Isipin ninyo yung mga hakbang nagawa ng Pangulo natin yun. Pinalalakas talaga ang armed forces po natin. Ngayon lang uli, humahakbang tayo. Pasulong. Nangyari ang pagpapalakas ng armed forces natin panahon ng Marcos Sr. Ngayon lang uli, mga kaistorya, natutupad. Meron pa akong gustong ipapansin sa inyo rito. Ito. It is a game changer for us. Tingnan ninyo It will enable the Philippine Coast Guard to have at least 2 patrol boats in every district. Fast enough to reach edges of our socio-economic zone, forms to enforce the laws. Admiral Gavan said, in 5 years' time, we foresee that we will become the most respected and the most able Coast Guard in Southeast Asia. Ibig sabihin, tayo yung magiging pinakamalakas na Coast Guard sa rehiyon ng Southeast Asia sa pagtatapos ng termino ni PBBM. Yan ang legasiya. Yan ang pamana na maiiwan po sa atin ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Totoo ang balita na ito dahil ito mismo, mga kaistorya, ay ibinalita na rin ng local ministry. Ayan po, diba? PCG Chief Marcos okayed acquisition of 5 97-meter boats from Japan, sabi po ni GMA, mga kaistorya. Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan on Friday said President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. already approved the acquisition of 5 97-meter boat from Japan. Actually, the President has already approved the acquisition of 5 97-meter boats from ships from Japan. Once delivered, we will have around 8 large ships, Gavan said at a palace press briefing. Kita po ninyo, mga kaistorya. Yan pa yung nauna kong binalita, yung 40 units na yan, mga kaistorya. Diba?
O, sabi ko sa inyo, naniwala na po kayo, mga kaistorya. Tinutupad ng Pangulo po natin yung kanya pong mga naipangako. Ano ho, mga kaistorya, o tuloy, dito pa po tayo sa sunod na balita, ipakita ko sa inyo ha. Kaya ako inalis yung referensya kasi may ads na lilitaw, ayaw kong makopyright. Tingnan po ninyo. Ito na naman. Nag-vow na naman si PBBM at siguradong tutuparin na naman niya ito, mga kaistorya. Sa Coast Guard nga, tinupad. Yung sa Air Force nga, tinupad. Sa Navy nga, tinupad. Ito, sa Marines naman po ito. Mga kaistorya, o tingnan ninyo ha. PBBM vows infra-modernization to boost PMC's defense capabilities. Ano sabi dito? President Ferdinand R. Marcos Jr. on Thursday pledged to invest in infrastructure development to advance the defense capabilities of the Philippine Marine Corps. Tingnan ninyo pa. Marcos made the commitment as he acknowledged the PMC's crucial role in defending and asserting Philippine sovereignty, as well as promoting peace and development as we envision the Marine Corps as a specialized force for our littoral defense in the years to come allows me to reaffirm the promise I made 2 years ago on this very occasion, to provide support in advancing the mandate of your organization, he said as he led the PMC's 74th anniversary celebration at the Philippine International Convention Center in Pasay City. We are committed to building a stronger and more comprehensive defense posture by investing in modern infrastructure, upgrading facilities that will boost your operations. We will continue to prioritize modernization, ensuring that your defense capabilities align with our nation's strategic needs. Mga kaistorya ha. And speaking of facilities, ito po ang good news na maibibigay ko sa inyo sa facilities na yan sa West Philippine Sea. Of course, nakatutok ang gobyerno natin ngayon sa pagbibigay ng protection sa West Philippine Sea. West Philippine Sea, new hangar on Pag-asa Island finished before year-end. AFP. Ayan yun. Sa West Philippine Sea, nagtayo ng hangar. Ano ba yung hangar? Karaniwan pong gamit yan, mga kaistorya. Yan yung pinaparkingan kagaya ng mga aircraft, ng mga fighter jets, ng mga aeroplano, ng mga choppers. Yan po yun, yung purpose ng hangar, mga kaistorya. A new hangar on Pag-asa or Trito Island. Sa Pag-asa Island pala ito. Yung pinagawa ng kanyang tatay ng airstrip, no? In the West Philippine Sea is expected to be finished before the end of the year according to the Armed Forces of the Philippines. Vice Admiral Alfonso Torres Jr., commander of the AFP's Western Command, said the facility which began construction 2 years ago. Ibig sabihin, pag-upo ni PBBM, sinimulan na pala yan. Oo, ginawa na agad. We are looking at this year as for the completion of that facility, Torres told reporters after the military drills at Kuta Island. Ano yung military drills na yun sa Kuta Island? Nandito yan eh. Binalita ko na rin yan sa inyo nauna na ano. On Wednesday, island retaking drills. O yung sabi ng isang reference ang ipapakita ko sa inyo, war game. Seizure of island from China. Yan ay pagpapractice na pagbawi sa isla na kinamkam ng China dyan sa West Philippine Sea, mga kaistorya. Ang isa pang purpose ay pagsasanay para protektahan at bantayan ang mga teritoryo natin dyan sa West Philippine Sea. Yan po yun, mga kaistorya. Ito yan, inauna ko ng binalita yan eh. AFP holds simulated island defense drill in West Philippine Sea. Yan yung isang purpose. At ito pa, mga kaistorya ha, Philippine forces rehearse island seizure in South China Sea. Diba? Binalita ko yan sa inyo, mga kaistorya. Ito pa, Philippine seizes 2 Spratly Islands in South China Sea, war games. Hindi ho ba'y tama yung mga sinasabi ko sa inyo, mga kaistorya? Ayan, may kwan pa nga, Di po ba? Ito pa,
Ex-US Coast Guard cutter host island seizing drill in Spratly Island. Yung dating US Coast Guard na yan mga kaistorya, yan po ay kinonvert mga kaistorya at inimprove ng atin pong gobyerno at i-deploy po yan bilang, kung hindi ako nagkakamali, ay bilang warship po ng Navy. Correct me if I'm wrong, pero yun po ang pagkakaalam ko. Ito naman. Ito pa, isang good news mga kaistorya. Gagawa daw po tayo ng sarili nating Navy shipyard. Sabi po ni Secretary Gibo ng Department of National Defense. Abay, sabi ko sa inyo. Speaking mga kaistorya, panahon ng tatay ni PBB, may sarili tayong shipyards po ng Navy natin, gumagawa po ng mga warships natin dyan sa Cavite. Nawala yun sa pagkakaalam ko Oo, ngayon gagawa tayo uli. Ayun ang sabi Ang sabi po dito, the Philippines is building new dockyards and shipyards to service its newly acquired naval vessels to be delivered within next 3 years. Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. said, ganun. Sa bagay, tama lang. May paparating na po tayo Yan po yung mga in-order natin O, kita ninyo, mga kaistorya. Mga warships po yan. Tapos may dadagdag pa po na 49 na vessels po ng Coast Guard natin, kabilang yung 5 na 97-meter na haba ng vessels. Isipin ninyo yan. Talagang tinututukan ni PBBM. We are investing in creating new dockyards and shipyards that are operationally secure, particularly in the West Philippines. Kita ninyo, talagang tinututukan ng West Philippines, Teodoro said in his talks at the Philippine Strategic Outlook 2024 onwards, National Security and Economic Resilience Forum at the Ateneo of Manila University. We have 10 naval vessels arriving without any dockyard to put them in. Ay kaya pala gagawa ng shipyard So I'm catching up to create new facilities for the capabilities that were ordered before and for the capabilities that we will need, he added. Tingnan ninyo. Ito pa. Sabi ko sa inyo mga kaistorya, magaganda ang mga ibabalita ko sa inyo ngayon. Modern tech for AFP, modern technology po para sa Armed Forces of the Philippines ay prioridad daw po in our self-reliant defense posture. Sabi ng DND, si Secretary Gibo uli ang may sabi niyan. Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. said he will ensure, siguradong titiyakin ika niya, that only essential modern technologies needed by the military will be prioritized. Ipa-prioritize niya, tinitiyak niya. Yung mga kinakailangang modern technology para sa atin pong armed forces. Kita ninyo. Once the Self-Reliance Defense Posture or SRDP Revitalization Act is enacted into law, my vision on the SRDP is not to subsidize obsolescent technologies in backyard industries because that is not the asymmetry that our armed forces need. Our armed forces need asymmetric capabilities. We need higher technology capability. Tama, pahigh-tekan po ngayon ng armas. Kaya tama dyan si Secretary Gibo. Magaling talaga si Secretary Gibo. Anyway, expertise po niyan Expertise niya po yung defense. Mga kaistorya, kasi kung hindi ako nagkakamali, again, correct me if I'm wrong, ito kasi yung pagkakatanda ko, siya po ay naging Secretary of National Defense din panahon ni Gloria Arroyo. Kaya siguradong kabisado niya po yan, mga kaistorya. Ito pa, ang isa pang magandang balita, mga kaistorya, naval news. PropMech, ready to provide more vessels to Philippine Navy and Marines. Tingnan ninyo. Naval News sits down with the PropMech Corporation, the sole domestic supplier of Philippine Navy combat vessels at ADAS 2024, to learn about the company's fast attack craft, small boats, and aspirations for the future. Ayan, hindi ko nabasahin kasi sa title pa lang naman, understood na kung anong ibig sabihin yan, mga kaistorya. Dagdag na balita para hindi naman tayo mapag-iwanan ng mga nangyayari dito sa bansa natin. Yun pong Tesla ni Elon Musk ay nandito na po sa Pilipinas. Nag-launch na po dito sila sa Pilipinas. Binalita ko rin yan, mga kaistorya. Kita ninyo. Si Elon Musk pa. Alam nyo si Elon Musk,
Malaki ang kontribusyon ni Elon Musk kaya nanalo si Donald Trump. Oo, mga kaistorya, totoo yun. Palakihin ko ulit, basahin natin ito saglit. Ano po? Ayan yun eh. Ayan po yun. Di ko na i-play ha. Ayaw ko kasing makopyright. American car maker, ano yan? Electric car po yan. Tesla has officially rolled out to Philippine roads on Friday as it joins the electric vehicle race in the country. Ilang milyon ang halaga niyan? Isang sedan po niyan. Tesla has a presence in about 50 countries around the world. We pick our presences, so I pick the Philippines is the next new market in the world, said Tesla Regional Director Isabel Fan. Ay salamat. Dagdag sa kontribusyon sa pag-angat ng ekonomiya, dagdag trabaho sa mga Pilipino. Toinks. Dagdag balita. Para wag mo namang tayo pag-iwanan. House panel warns OVP executives of arrest if they snub hearing. Kasi ini-snub nila, di sila uma-attend, no? At may isa nga, ginaya si VP Sara na ayaw mag-take ng oath. Aarestuhin daw sila kung hindi sisipot. The head of a panel of the House of Representatives on Sunday warned 7 officials of the Office of the Vice President that they could be ordered arrested if they continue to snub his committee summons and fail to appear on Monday's hearing. The OVP officials who have been subpoenaed by the House Committee on Good Government and Public Accountability are Chief of Staff Zoleika Lopez, Assistant Chief of Staff and Bids and Awards Committee Chair Limel Ortonio, Administrative and Financial Services Director Rosalyn Sanchez, Special Disbursing Officer Gina Acosta, Chief Accountant Julieta Villa del Rey, as well as couple Edward and Sunshine Chari Fajarda, who were previously with the Department of Education and transferred to the OVP when the treasurer signed as Education Secretary in June. Yan daw po yun. Dinagdag mo pa talaga yan naman istorya. Ay, pasensya na po. Kailangan ko kayo mabigyan ng update. West Philippine Sea, as in galing po talaga ito, mga kaistorya, sa Philippine Coast Guard natin, hindi ko po ito binili. Ito ay ibinigay sa akin ni Commodore J. Tariela nung siya po ay na-interview ko, mga kaistorya. Salamat po pala sa inyo dyan, Commodore J. Tariela. Ibinigay nila ito sa akin ng staff ni Commodore J. Tariela. Salamat po sa t-shirt nito. Nabuboost yung pagmamahal ko sa bansa natin. Nararamdaman ko talaga pagsuot ko ang t-shirt po na ito, mga kaistorya. Ang sabi dito ay WPS or West Philippine Sea. Ang yaman nito ay para sa Pilipino. Ayan yan, mga kaistorya. Hindi ko pala nasuot ito. Kaya siguro may lumalagalatok dito sa ko. Sa patungan ng keyboard ko at saka ng mouse ko. Pasensya na, mga kaistorya. Salamat po sa inyong panonood shout out po sa lahat ng mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Hindi ko na kayo iisa-isahin. Maraming salamat sa inyo. Higit sa lahat, maraming salamat po sa atin pong Panginoon. Alam niyo, gusto niyong ipakita ko sa inyo, mga kaistorya, yung kasi kaya hindi na ako nag-shoutout po ng mga kasi may nakakaligtaan po akong bansa na banggitin. Ito po yan wait lang, ipakita ko sa inyo. Ito yan sa geography. Ayan yung mga bansa nakikita ninyo dito ang nangunguna sa Pilipinas, ayan 2 million views mahigit, sunod na ay ang United States, Canada, Saudi Arabia, so on and so forth. Ang dami niyan, ang dami po niyan. Isipin po ninyo, may Croatia, Denmark, Palau, Oman. Lahat po yan, kaya hindi ko na iniisa-isa. Mga kaista. Tapos ang edad ng mga nanonood sa inyong lingkod, malaki ba? Para makita po ninyo. Kasi magiging unfair sa iba kung hindi ko mababanggit yung kinaroroonan po nilang bansa. Isipin ninyo, yung edad pinakamababa, 13 to 17 years old, may nanonood sa atin. Ayan po, 18 to 24 years old, 25 to 34 years old, 35 to 44, 45 to 54, 56, 55 to 64, and 65 plus years old. Meron pa pong nanonood sa atin, mga kaistorya, at mas marami po ang mga nanonood sa atin na mga lalaki.
Ayan po, 71.2% at ang babae po ay 28.7%. Kaya hindi ko na iniisa-isa kasi may mga kakalimutan. Actually, dito sa mga bansang ito, meron pa akong nakita na hindi nababanggit. Kasi po, nakikita ko nagko-comment, binabanggit nila kung nasang bansa sila. So para maging patas, hindi ko na binabanggit isa-isa kung saang bansa. Mga kaistorya, maraming salamat sa inyong panunood. So bukas po ulit, mga kaistorya. Muli ako po si Juan, historiador at tagakwento ng itong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.